Ngayon naman, syempre, alam kong handang-handa ng bawat isa sa atin. Ngayon narako na tayo sa isang inaabangan ng lahat. Walang iba kundi ang ating Word of God. At ang gagamitin ngayon sa ating kalagitnaan siya sa assistant pastor ng ating church, MDN head, at saka, syempre, KKB head natin dito sa church nito. Kaya naman walang iba kundi ang maganda sa lahat ng lupa. Walang iba kundi ang ating Pastora Nakakatuwa, bigla siyang huminto. Tumingin muna siya sa akin. Okay, sige. Kamusta na mga kabataan? Okay naman, masaya naman. Masaya ba kayo? Pakitanong nyo nga sa katabi nyo, masaya ka ba? Masaya ka ba? O nonchalant lang kayo? Walang reaction. So, excited ba kayo ngayon? Amen! Sige nga, pumalakpak nga lahat ng kabataan. Ayan. Praise the Lord. So, kanina may pinagawa ang mga ate at kuya ninyo about sa mga schedules ninyo. Actually, yan ay para makita natin kung ano yung everyday na ginagawa ng bawat isa. And personally ako, nakakaingit yung mga schedules nyo na gagawa nyo pang mag-bike. Totoo ba? Yung iba dito walang nabanggit na nag-aaral. Ibig sabihin, hindi kayo nag-aaral. So, ayun, no, sana nakita nyo na yung mga bagay everyday ng buhay natin, saan natin ini-spend, 'di ba? Pwedeng sa bahay, ang sisipag nyo din kasi gumagawa kayo ng gawaing bahay. Totoo ba yun? Talaga naghuhugas kayo ng plato, tama ba yun? Wow, napakasisipag ng mga KKB. So ako personally ay gusto ko din i-share sa inyo kung gaano din ako ka-busy. Bale, ako ay isang nurse by profession. Ako ay nagtatrabaho sa World City Medical Center sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. And hindi lang yon, clinical instructor din ako ng mga student nurse. So, every Thursday and Friday ako nagtuturo sa kanila. Hindi lang yon. Assistant pastor din ako, full-time pastor ako ng Jesus is Lord Church Worldwide. So, hindi lang din yon. Entrepreneur din ako kasi nagtitinda-tinda din ako ng mga vitamins and nagpaparent din ako ng van namin. So, in short, ay napaka-busy kong tao. Ang dami kong ginagawa. Pero I see to it na hindi ako mawawala pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi bata pa lang ako, siguro 6 years old, hindi siguro, 6 years old ako, nag-start na ako na maglingkod sa Panginoon sa pamagitan ng team. Alam niyo yung team? Team dance. So, nagsasayaw ako before. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kasi ang bigat-bigat ko. Dati talaga, ako yung mga hinahagis, ako yung nagtatumbling. Tapos lagi kaming champion talaga nung dati. Lahat ng sayaw, cha-cha, boogie, lahat yon nasayaw ko na. Tapos lagi kaming champion. Pero, ang sinasabi ko lang, naging team dance ako from 6 years old hanggang 21 or 22 years old. And then, naging na ako nun, parang extension. Hindi ako naging head ng KKB, pero naging head ako ng YAN. Yung mga young adults natin, professional, yung mga nagtatrabaho. So, nag-ahead ako ng isa. And then, naging assistant pastor na ako ng JIL. So, sinasabi ko yon dahil lang sabi ko sa Panginoon, Lord, ako po ay nag-aral ng nursing. Sabi ko sa Lord, nag-aral ako ng 4 years. Ang hirap mag-aral pagdating sa medical. And sobrang taas din ng tuition. Kung alam niyo, sobrang taas din ng tuition. Tapos, iba siya. Iba yung nursing and iba din. Basta pag medical, ibang-iba siya. Sabi ko sa Lord, ayoko Lord na mawalan ng kabuluhan or saysay lahat ng pinag-aralan ko ng 4 years. Kasi after ng graduation ko, 2009, hindi ako agad nagtrabaho. Kasi ang nurse nun, ang sahod ng nurse ay 3,000 a month. Sabi ko, pinag-aralan ko, ang taas-taas ng tuition ko. Tapos, after my graduation, babagsak ako sa 3,000 a month. Sabi ko, hindi siya worth it. Hindi siya worth it. Kaya,
Ang nangyari, nagpatuloy lang ako sa paglilingkod, tambay. Tambay, pero naglilingkod ako sa Panginoon hanggang sa kinuha ko dito na maging MIS ng buong Bulacan. 7 years siguro kung naging MIS ng buong Bulacan. Tapos sabi ko sa Lord, ayoko mawala ng wala ng kabuluhan or sa yung pag-aaral ko. Tatry ko lang, Lord, na mag-board exam. Tapos sabi ko, di nag-aral ako. So yung 7 years na yun, yung 8 years na yun na hindi ako nakapag-aral or wala na akong alam sa nursing. Pero ang prayer ko sa Lord, sa 3 months ay samahan niya ako lahat ng napag-aralan ko ay mapag-aralan ko, maintindihan ko, malagay niya sa isip ko kasi napakahirap talaga. In short, ang nangyari, kahit na ako'y nag-aaral nun for board exam, hindi niya ako pinabayaan. So, isang take lang, nakapasa ako ng board exam. Tapos after nun, dahil yun sa Lord so kahit na nag-aaral ako, hindi pa rin ako nawawala sa paglilingkod ko sa Lord. Kasi yun naman yung gusto kong patunayan sa Kanya na kahit anong mangyari sa status ng buhay ko or sa lahat ng ginagawa ko, ayokong mawala talaga sa paglilingkod sa Panginoon. So after nun, licensed nurse na ako. Sabi ko, Lord, tatry ko lang ha. Kasi yung pag-hospital ka, wala ka talagang holiday. Tapos pag Sunday, talagang may pasok. Kasi minsan nga, nakaschedule ka, tapos biglang magiging off ka. Minsan off ka, tatawagan ka, biglang magkakapasok ka. So hindi kasi pwedeng mawala ng tao talaga pag nurse ka eh. So sobrang mahihirapan yung mga tao maiiwan mo kasi hindi biro talaga yung pag-nurse. Kaya yon, sabi ko, Lord, itatry ko lang ha. Pero kapag nagkaroon ako ng time na may pasok ako ng Sunday, dyan sa BMMG, sabi ko, i-give up ko na agad yon. Sabi ko gano'n sa Lord. Tas ang galing lang. Alam ng Lord na hindi ako matalino. Alam ng Lord, hindi ko alam kung paano sumagot sa mga tanong, sa mga interviews. Hindi ako nag-ready. Actually, naka-pants lang ako, naka-t-shirt lang ako, rubber shoes, ganun lang. Nagpasa lang ako ng CV ko sa BMMG. And right away, in-interview ako agad ng chief nurse. Tas after doon, ang ginawa lang niya sa akin, ano ba, ganyan-ganyan. Kumbaga, parang ang tanong niya is answerable by yes or no lang. E di ako, tango lang ako ng tango. Yes po. Opo. Yes po. Opo. Hanggang sa matapos yung interview, sinabi niya sa akin, ano bang gusto mong area? Nakakatuwa kasi ang gusto ko talagang area is ER or OR. Tapos biglang may bumulong sa kanya. Tapos sabi niya, ang palad mo kasi meron pa tayong slot for operating room. Sabi niya gano'n. Okay, sige. Congratulations. Start ka na sa Monday. O, di ba? Ang galing ng Lord. Iba kasi talaga pag naglilingkod tayo sa Lord yung mga bagay na hindi, kumbaga parang kahinaan mo, since naglilingkod ka sa Panginoon, ay siya nang bahala para yung desire ng puso mo magkaroon ng katuparan. Kaya yon, nag-start na ako magtrabaho habang naglilingkod ako sa Panginoon. Nung time na Monday na, ang nakakatuwa doon kasi nakakapag-request off pa. Tapos, ang galing lang, kasi Saturday, Sunday, wala akong pasok talaga nung mga time na nun. For 2 years ako nagtrabaho sa BMMG, wala akong pasok ng Saturday and Sunday. Nakakatawa ang Lord, di ba? Palakpakan natin ang Lord. So, hindi ko napabayaan ang ministry. Then, after 2 years, sabi ko, ayoko na kasi nag-pandemic. Sobrang takot na takot talaga ako. As in, takot na takot ako. Di ba? Nasaan kayo ng pandemic? Bahay lang kayo, di ba? Pero ang mga nurse, ang mga nasa medical, hindi sila pwedeng nasa bahay lang. Pero sabi ko, hindi pwedeng maging ganito, hindi pwedeng mabuhay ako ng takot. Kaya nung June 2020, nag-start naman ako mag-apply uli sa Quezon City. Yan na nga, yung trabaho ko ngayon, magfo 4 years na ako. And by the grace of God, hanggang ngayon nakakapag-request pa din. Nakakatuwa ang Lord. Yun lang, medyo struggle ako ngayon. Ngayon lang naman. Kasi nga, may mga tao na naiinggit For 3 years, wala akong pasok ng Saturday and Sunday. Tapos biglang nakita ng mga katrabaho ko na bakit si ganito, laging walang pasok ng Saturday. Diba, Sunday lang siya kailangan. Kahit alam nila na pastor din ako, yung off ko ay ibinibigay ko para sa Lord. So instead na mag-rest, instead na matulog, nandun ako sa church. Alam naman nila yun Pero naiinggit sila bakit si Abby, Saturday, laging off. So sabi ko na lang sa chief
sa head nurse namin, sige po, kahit na isang Saturday po, sige po, bigyan niyo na lang po ako para lang po makita ng mga kasamahan ko na at least nakakapag-duty ako ng Saturday. Tapos sige po, kahit po Sunday, pero po pag Sunday, 10 p.m. Kaya nung nakaraan, grabe, nung nakaraang week, nung nakaraang sobrang patayan nun, after ko ng duty, dumiretso ko dito, nagturo ako ng second service, third service, and after nun, dumiretso ko sa ano namin, sa work. So, 10 to 6 a.m. So, almost more than 24 hours, gising ako nung time na yun. Sabi ko, naku Lord, hindi ko pala kaya to. Hindi ko pala kaya na pati Sunday, para lang makita nila na nagtatrabaho rin ako ng Sunday ay 10 p.m. Sabi ko, hindi ko na kakayanin yung ganito. Pag nangyari na ni-require nila ako na dapat akong mag-Saturday and Sunday, magre-resign talaga ako. Kasi magre-resign talaga ako kasi hindi ko na talaga kakayanin yung ganun. Kasi nag-a-adjust naman ako. Pero in all, sa lahat ng ginagawa ng Lord sa buhay ko, basta maglingkod ka lang sa Panginoon, lahat ng desire ng puso mo, kahit napaka-imposible, ibibigay niya. 'Di ba? Palakpakan nga natin ng Lord. So, karapat-dapat ang Lord na pag-alayan nyo ng oras. Okay? Karapat-dapat siya. Alam ko na lahat tayo, minsan busy tayo sa schedule natin, sa ating pag-aaral. Tama yan, mag-aral kayong mabuti. Bakit? Para sa mga magulang ninyo. After nyo mag-aral, magtrabaho kayo, wag muna mag-love life kasi lahat ng bagay, sabi ng Bible, there's a time for everything. Hindi pwedeng pagsabayin mo ang dalawang bagay sa isang panahon. Hindi pwedeng ganon. Dapat, ngayon pa lang, i-build nyo na yung future ninyo para sa pamilya ninyo or magiging pamilya ninyo. Kasi it's either, sabi ng Panginoon, it's either dun ka sa isa makapag-focus at mapabayaan mo yung isa. Or vice versa. Naintindihan nyo ba? Kaya sinabi ng Bible, there's a time for everything. Dahil bata pa lang kayo, mag-aral kayong mabuti. Kasi pag di kayo nag-aral mabuti, pagka nakita nyo yung mga ka-classmate nyo or mga kaedaran nyo na nakapagtapos na ng pag-aaral, kayo hindi pa, sayang ang panahon. Hindi na ibabalik ang edad. Sa totoo lang, hindi na ibabalik ang panahon. Nung time na kayo ngayon ay kabataan, ako hindi ko na maibabalik yung time na kabataan ako, na malakas pa ako, na kaya ko pang tumalon, kaya ko pang magsayaw ng as in todo-todo, hindi ko na kaya yung ganon. So, in short, dapat ma-realize ninyo na ngayon yung oras na kayo'y mag-aral ng mabuti para sa Lord at para sa pamilya nyo. Amen ba? Amen. Hindi masama yun. Hindi masamang mag-aral. Next, nawa ay makita ko kayong naglilingkod din sa Panginoon. Kasi tulad ng testimony ko sa inyo kanina, ano bang desire ng puso mo? Basta alam ng Lord yung puso mo, Lord, ayoko mawala sa'yo. Ayoko mawala sa paglilingkod ko sa'yo. Gusto ko nandyan ako hanggang sa dumating ka. Kahit ako po ay nag-asawa din. Anong status ng buhay ko, ako'y hindi nawawala sa paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya dapat yun din yung goal ninyo. Kay mag-asawa kayo, kay magtrabaho kayo, kay magkaanak kayo, kay maging lola na kayo, lolo na kayo, dapat hindi pa rin kayo nawawala sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Kasi deserve ng Lord na mapaglingkuran nyo siya. Amen ba? Amen. So, dahil ang luwag ng schedule ninyo, congratulations. Kasi may time pa kayo to spend more and more time para po sa Panginoon. Ang kailangan nyo lang is i-schedule yung mismong oras kung kailan kayo mag-spend ng time sa Kanya. Amen ba? Kasi napakaluwag pa ng schedule ninyo. Napakaluwag pa ng schedule ninyo. So, upgrade kasi tayo ngayon. Pag sinabi mo kasing upgrade, ibig sabihin, alam mo na kailangan na may relationship tayo sa Panginoon. Amen ba? So, i-upgrade mo na lang. Paano mo i-upgrade? So, kung nakapagbasa ka na ng Bible, nakakapag-pray ka na everyday, so, paano mo i-upgrade? Kailangan araw-araw mag-pray ka sa Panginoon. Ngayon pa lang, mag-decide ka na, Lord, gusto ko po na
everyday makapagbasa ng Bible. Gusto ko po everyday makapanalangin sa'yo. Gusto ko po pagdating ng pagtungtong ng 5 a.m. in the morning or 7 p.m. in the evening, gusto ko po nandun na ako sa quiet place, quiet time ko para makapagbasa na ako ng Bible. Ganon naman nyo i-upgrade yung sarili ninyo. Kasi bakit mahalaga yung ganon? Sige, basahin natin yung Luke chapter 10. Luke chapter 10, verse 38 to 42. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay dinangga siya sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria, na nawawari naman sa mga Medyo i-upgrade natin yung pagbabasa natin, ha? Medyo, wag tayong parang siya ay, medyo bilisan naman natin. 1, 2, 3, go. paanan ng Panginoon. At pinakinggan ng kanyang salita. Ngunit si Marta ay naliga sa maraming paglilingkod at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo? Napabayaan kapatid na babae na maglingkod na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapwat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Yun lang. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Parang nabitin no? Parang nabitin. O, sino yung mga main character dito? Characters. Martha and Maria. Yun, Martha and Maria. Siyempre, nandyan din si... Lord. Ayan, si Jesus Christ. So, tatlo sila, di ba? So, malapit si Mary at si Martha kay Jesus Christ. And nung time na yon, dumating si Jesus Christ sa bahay nila. So, si Martha, ano yung unang-unang ginawa niya? Si Martha. Sige, wag sumagot yung mga workers. Ano yung unang-unang ginawa ni Martha? Sa pangbaso, isang basa pa ulit. Isang basa pa ba ulit? English naman. Sige, English naman. Anong ginawa ni Martha, ha? Tingnan nyo, anong ginawa ni Martha? Pagdating ni Jesus, anong ginawa ni Martha? Tapos ano din naman ang ginawa ni Mary? Sige nga, basahin nyo. Baka lalong di maintindihan. Okay, basahin nyo. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. Tandaan nyo yan, ha? O, next. Tatanungin ko kayo. Next. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care my sister has sent me to do the work by myself? Tell her to help me. Next. Hindi. Yan na ba yun? Yung isa pa. Martha, Maria. Ang galing. Martha, Martha, Martha. The Lord answered, You are worried and upset about many things. But a few things are needed or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Oh. Ayan na. English at Tagalog na yan. Ano ang ginawa ni Martha muna? Martha.
Sige. Sige, wag kayong magbulungan. Kasi di ba? Go, Yubi! Kasi di ba dumalaw sa kanila si Jesus? O ano ginawa ni Martha? Taas ang kamay. Ano ginawa ni Martha? Taas ang kamay. Go, Yubi! Alam mo kaya yan. Alam nyo, nahihiya lang sila, pero alam naman nila yung sagot. Ah, sige. Nika. Ano po? Pinatuloy ko, tapos pinaupo si Jesus. Si Martha. Okay. Bukod doon, ano pa? Ginagawa niyo rin yun. Nakikita sinabi niyo. Ano pa? Sino sa kanila ang pinaka-busy sa pag-aasikaso? Si Martha po, may nagpe-prepared po siya for something. Yon! Wait lang guys, take note. English yon. Diba? Nagpe-prepare for something. English na po kayo. I know. I don't want. Okay, so napaka-busy ni Martha, 'di ba? Pero si Mary, anong ginawa niya? Wala po. Hindi niya po tinutulungan si Martha. Bakit hindi niya tinutulungan? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan si Mary? Nasaan si Mary? Balikan nyo nga yung verse na yon. Basa po ulit. Hindi na lahat. Yung verse lang lang. Yung unang verse yata or yung pangalawa. Ayan. Okay. So, anong ginawa ni Mary? Nasaan siya? Nasa paanan ng Lord at nakikinig. Okay, nakikinig. Ulitin natin. Si Mary nasa paanan lang ng Lord at nakikinig siya sa lahat ng aral na tinuturo ng Panginoon. While si Martha ay sobrang busy, nag-aasikaso para lang ma-entertain si Lord. Tama ba? So sa tingin ninyo, para sa inyo ha, para sa inyo, hindi para sa nabasa ninyo, sino ang mas nakakaangat sa kanila? Mas okay yung ginawa? Yung nag-aasikaso? Or yung walang ginagawa? Yung wala pong ginagawa. Para sa inyo. Yung mga member niya pa. Hindi, in reality. Tingnan nyo ha. Wait lang. In reality, pag may bisita, anong ginagawa nyo? Okay. Di ba nagluluto? O, di ba ine-entertain nyo yung bisita ninyo? Kasi yun ang dapat. Di ba? Yun ang dapat. Pero, kapag ikaw may bisita at wala kang ginawa, kundi nakaupo ka lang at nakikinig ka lang dun sa bisita mo, di ba parang hindi magandang ugali yun? Tama? Tama, di ba? Pero ito ay illustration ng ating Panginoon kung paano yung mga dapat nating gawin na sa Christian. Sino yung mas kinalugdan ng Lord? Yung busy-busy para sa pag-aasikaso sa Kanya? Or yung tao na si Mary na nakaupo lang sa paanan niya at nakikinig sa Kanya? Sino ang mas kinalugdan ng Lord? Si Mary po. Sino nagsabi na, Mary, taas ang kamay? Lahat kayo magtatasa. Sino nagsabi ng, si Martha, taas ang kamay? Okay, yung iba, nasa ng isip nyo? Okay, so ang mas kinalugdan ng Lord ay si Mary na nakaupo lang at nakikinig sa kanyang paraan, sa kanyang mga salita. So ano mapupulot natin? Okay, lahat ng mga pinagkakaabalahan natin, good yan. Tama? Lahat yan ay maganda. Pero, katulad ni Martha, masyado siyang busy sa mga bagay-bagay. Nakala niya, yun yung makakapagpaligaya sa Panginoon. Pero ang totoo, ang main thing na gusto ng Lord na gawin ng bawat isa sa atin ay magbigay ng oras sa Kanya at makinig ng Kanyang salita. Okay?
So, sino ang dapat nating gayahin? Si Mary or si Martha? Mary! Si Mary, okay. Paano natin magagaya si Mary? Paano tayo makikinig kay Lord? Focus lang po sa kanya. Paano nga? In reality. Isang tabi po yung mga ginagawa natin dahil makinig po muna sa kanya. Yun! Oo. Okay. So, tama yon, di ba? So, yung sinabi ni, ano bang pangalan mo? Yung sinabi ni Bea, tama yon, di ba? So, everyday ng buhay natin ay kailangan nating isantabi yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin at magsimula tayong magbasa ng Bible, manalangin, tama? At makinig sa kanyang salita. Amen ba? Amen! Kasi yun yung gusto ng Lord sa atin. Yun yung gusto na i-upgrade ng Lord sa atin. Hindi yung kung kailan lang tayo available. Andyan ba kayo mga kapatid? Kailan lang tayo available for that day. Lord, may assignment pa kasi ako. Kailangan ko matapos ng 7 p.m. yung assignment ko. Bukas ka na lang, Lord. Bukas na lang ako magbabasa ng Bible. Bukas na lang ako magpe-pray. Tama ba yon? Hindi, di ba? So, para ma-upgrade natin yung sarili natin kahit anong mangyari, unahin natin ang Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kahit anong mangyari. Unahin mo si Lord. Okay? Paano pag inaya ka ng kaibigan mo? Ang sinabi mo sa Lord, tuwing 7 p.m., tuwing 7 p.m. ay magbabasa ka ng salita niya. Paano pag inaya ka ng kabarkada mo? Pupunta ka ba sa barkada mo or mag-spend ka ng time sa Lord? Okay. Mag-spend ng time kay Lord. Kasi pag natuwa ang Lord sa inyo, lahat ng bagay magiging madali para sa'yo. Diba? Totoo yan. Pag natuwa ang Lord sa'yo, kasi si Lord, lumikha ng lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya. Pag natuwa siya sa atin, lahat ng desire ng puso mo, basta tama baka naman ang desire ng puso mo, sana maghiwalay na silang dalawa para maging akin na siya. Hindi ganon. Mali yun. Maling motibo yon. Okay? So, sana madapa yung kaaway ko kasi ginagalit niya ako everyday. Mali yun, ha? So, basta tama yung motibo mo, okay, sa lahat ng bagay, ay ibibigay niya yung para sa'yo. Lalo na kayo mga kabataan, tumingin kayo sa akin, napakadami pang mangyayari sa inyo. 'Di ba? Bukod sa mag-aaral kayo, magtatapos kayo ng pag-aaral, magtatrabaho kayo, magkakapamilya kayo, napakadami. Ako kasi, 36 years old na ako. So parang pumapasok na ako sa katandaan. Katandaan. So parang lumilipas ng panahon, pating kalakasan. And kahit na yung mga balat ay kukulubot na din. Alam nyo ba yan yung talaga? Kinatatakot ko sa buhay ko. Hindi, unang-una doon, mawalan ng ngipin. Napapanaginipan ko pa yun. Sabi ko, Lord, ayoko maging bungi. Tapos biglang makakapanaginip ako, natatanggal na yung mga ngipin ko talaga. So, ayoko mawalan ng ngipin. Pangalawa, ayoko kumulubot din yung balat ko. Pero, in reality, mangyayari talaga eh. Kaya habang bata pa kayo, yung lakas, yung talino, abilidad na binigay sa inyo ng Panginoon, ibigay nyo na sa Kanya. No, wag nyo na ipagkait. Kasi nasa Lord yung future nyo eh. Ang gagawin nyo na lang, aaralin ninyo, Lord, para saan mo ba ako dadalin? Ano ba yung kalooban mo sa buhay ko? Tapos pag nagbasa ka ng Bible, idadirect ka niya sa tama. Amen ba? Idadirect ka niya sa talagang kalooban niya para sa'yo. Tumingin kayo sa akin, mga kabataan. Kung hindi tayo magpapaguide sa Lord, kung hindi tayo mananalangin at hindi kayo magbabasa ng Bible, andyan lang ang kaaway. Tutuksuhin niya kayo. Okay? So, nandito kami para maging instrumento para sana mailayo kayo sa lahat ng kapahamakan na mangyayari sa buhay ninyo. Alam nyo ba na maraming kabataan na nababalita namin lalo na before, na nagsisuicide. Kasi bakit? May problema sa pamilya, may problema sa sarili, identity crisis, may problema sa pag-aaral,
hindi na siya makakapag-aral kasi wala nang pampaaral sa kanya. Napakadaming problema nyo sa paligid. Na minsan yung pagmamahal na hinahanap nyo sa family, hindi nyo makita. Kaya ang ginagawa ninyo, nagbabarkada kayo or mas gusto nyo pang lumabas or mas gusto nyo pa sa barkada ninyo kasi dun nyo naman nahahanap ang tunay na pagmamahal. Mga kapatid, nandito kami. Tingnan nyo yung mga ate nyo, mga kuya ninyo. Nandito kami lahat. Okay? Huwag niyong hanapin sa mundo ang kaligayahan kasi hindi niyo yan mahahanap. Kay Lord lang kayo lumapit. Okay? Isa sa mga bagay bukod sa spending time with Him, yung pagbabasa ng Bible, pananalangin, yung mga ganitong gawain. Promise. Promise talaga. Sa dinami-dami ng problema na nangyayari sa buhay natin at sa mundo natin, ito lang yung sisilbing hinga ng bawat isa. Tama ba? Diba? Hinga ng bawat isa. Kasi yung mga ate ninyo ay dumadaan din yan sa maraming pagsubok eh. Kung ano yung nararanasan nyo, somehow nararanasan din nila. No? Nararanasan din nila. Pero kung walang gantong mga gawain, ewan na lang natin. Ako nga kung hindi siguro ako Christian, baka napariwara na ako, siguro, naging kabit na ako. Hindi kasi diba, kung wala ka sa Lord, mapapahamak ka talaga. Kasi, promise talaga, may mga doktor na, promise talaga. Alam niyo kung papatulan ko lang. Alam niyo kung iisipin ko lang talaga, para guminhawa yung buhay mo, guminhawa yung buhay ko, papatol na lang talaga ako sa... Sabi ko nga yung kaibigan ko dito, din siya, extension coordinator. So, pareho kami ng medyo may ayaw nga sabihin, medyo may Sabi namin sa isa't isa, mga barkada ko dito sa, sa church, sabi natin, kung di lang tayo born again, no, kabit na tayo. Oo nga, kabit na tayo. Buti na lang nakakilala kami talaga sa Lord. Sa totoo lang. Kasi kung hindi, pariwara yung buhay namin. Walang direksyon. Tapos, kung san-san na lang ako sasama. Kasi yung mga katrabaho ko, para lang maging belong ako. Sasama na ako sa kanila. Magpa-party-party. Tugs. Para lang marami akong kaibigan. Sige lang, inom. Oo, okay lang yan. Kasi occasional lang naman. Pero hindi. Hindi talaga. So, masaya pa din ako kahit wala akong kaibigan na as in talagang literal pagdating sa trabaho. Kasi ang pinaka naman na sa langit yung ma-please mo ang Lord, hindi yung ma-please yung mga tao sa paligid mo. Amen ba? So, i-upgrade nyo yung sarili nyo. Sabihin mo sa katabi mo, i-upgrade mo yung relasyon mo sa Lord. Okay? I-upgrade nyo yung mga relasyon nyo sa Panginoon. Okay? Huwag yung hayaan, lalo na kasi ngayong mga panahong ito, napakadami ng ginagawa ng kaaway para mabisi kayo. Di ba masasayang bagay lahat? Tama? Masasayang bagay. Pero wag na wag niyong kalimutang umupo sa paanan ng Panginoon, makinig sa Kanya. Amen ba? Kasi yun yung kinalulugdan ng ating Panginoon. So, after nito ay mag-aano uli sila, di ba? Mag-grupo-grupo din. Nagigets nyo yung di ba, mag-grupo-grupo uli kayo. Tapos, dun kayo mag-schedule. Ano ang time na ibibigay nyo sa Lord everyday? Na magbabasa kayo ng Bible, magpe-pray kayo everyday. Basta lahat. Alam nyo, pag may umaway sa inyo, dun nyo sa quiet time isumbong sa Lord. Promise. Alam nyo ba, iba ako kapag nagsusumbong ako sa Lord, iba ako pag nagpe-pray, pag ako na lang at ang Lord, iba ako, para akong bata. Sabihin ko, Lord, sabi mo kasi naamay ako, gumaganon talaga ako. Iba kasi, kesa naman, nakakahanap tayo ng comfort sa ibang tao pag sinasabi natin. Pero iba yung comfort na naibibigay ng Diyos pag sa Kanya kayo nagsumbong. Kasi si Lord, may magagawa siya. Yung inyong kaibigan, meron din naman, kaso limitado lang. Tama? Pero ang Lord, lahat kaya niyang gawin para ipagtanggol ka.
Kaya wag na wag mong kakalimutan si Lord. Amen ba? Amen. Palakpakan niya natin ang Lord. Sige. Tayo lahat ay tumayo muna at i-offer natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Alam niyo yung kanta na, Lord, I offer my life to you? Amen? Okay, di ba may mga pangarap kayo sa buhay? Tama? Tama? Pero sa pangarap na yon, mga kapatid, sa pangarap na yon, wag na wag mong kakalimutan si Lord. Wag na wag mong kakalimutan na mag-spend ng time sa Kanya, kahit gaano ka pa ka-busy. Amen ba? Amen. Sige, yumuko tayong lahat. Manalangin tayo sa Panginoon, ibukas natin ang ating mga puso, humingi tayo ng tawad kung masyado na tayo nagiging busy sa mundong ito. Nakakalimutan na natin na mag-pray, na mag-devotion, na makipag-communicate sa Kanya, makinig sa gusto niyang gawin ng bawat isa sa atin. Magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan at i-offer natin ang ating buhay sa Kanya. Hallelujah, Jesus. All that I am, all that I have. I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Minsan pa, Lord, I offer. Lord, I offer. Itaas natin ang ating mga kamay. I-offer natin ang ating buhay sa Panginoon. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Pwede bang kayo na lamang? Lord, I offer my life. Yes. Ino-offer po namin sa iyo, Panginoon, ang buhay ng mga kabataang ito, Panginoon. We pray, Lord, lumaki sila, Panginoon, ng may takot sa iyo. Lumaki sila, Panginoon, na nandoon na uhaw na gusto kang kilalanin sa kanila pong mga buhay. Hallelujah. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my. Tayo ay manalangin. Yumuko tayong lahat at pumikit. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, we give you praise, we glorify your name, Panginoon. Lord, una sa lahat, nagpapakumbaba po kami, Panginoon. Kung may nakita ka sa aming kamalian, lalo na, Lord, sa pagbibuild ng aming relationship sa iyo. Lord, humihingi po kami ng tawad kung masyado kaming busy sa mundong ito. Kung kami masyadong napapagod, or kung kami, Panginoon, ay napakasipag namin sa ministry, and yet, Lord, nakakalimutan ka namin. Nakakalimutan namin, Lord, na mag-spend ng time sa iyo. Nakakalimutan naming magbasa ng iyong salita. Nakakalimutan naming manalangin, Lord. Nakakalimutan naming makinig sa iyo. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, hugasan mo po kami ng iyong makapangyarihan mong dugo. Ang unang-una mong gustong gawin, Panginoon, ay mahalin ka namin.
Kaya ka namatay sa krus ng Kalbaryo para, Lord, yung nawalang bond between men and God ay muli, Panginoon, na mangyari, Lord. Muli, Panginoon, na mangyari sa amin pong mga buhay, na magkaroon kami ng relationship sa inyo, Panginoon. That's why, Panginoon, we are here, Lord. Kahit gaano ka busy, Lord, we desire to know you more. We desire to know you more, Jesus Christ. Hallelujah. Ito yung pinaka-importante na gawin ng bawat isa sa amin kaysa sa mga bagay sa mundong ito, kaysa, Lord, sa kabisihan, Lord God, even sa ministry, Lord. Spending time with you is the most important, Lord. At yun, Lord, yung gusto mo sa aming lahat. Yun yung matagal mo nang dinidesire, Lord, na mahalin ka rin namin, unahin ka din namin, Lord, sa amin pong mga buhay. We pray, Lord, I just pray na itong mga kabataang ito, Panginoon, ay magsimula sa kanila ngayong oras na ito, na nasain nila, Lord, na magtakdahan ng oras, araw-araw ng kanilang buhay, na kung saan, Panginoon, doon sila magde-devotion, doon kanila kikilalahanin, doon sila makikipag-communicate sa'yo at makikinig sa'yo. Lord, pagpapalain mo ang mga kabataang sumusunod sa'yo. And we are here, Lord God, willing to obey you, willing to serve you, Lord, sa paraan, Lord, na gusto mo mapaglingkuran ka ng bawat isa sa amin. Lord, sinabi mo naman, as we seek you with all of our heart, everything will be added unto us. We are not for a reward, Lord. Hindi kami after sa reward, Panginoon. We're after, Lord, na ma-please namin yung puso mo, Panginoon, dyan sa kalangitan, Lord. Sa tuwing titingin ka, Panginoon, all over the world, Lord, may makikita ka pa rin sa JIS Santa Maria na sinisik ka with all of their hearts, Lord. With all of their minds and hearts, Lord, na hindi nagiging busy sa mundong ito, na hindi nakakalimutan, Lord, na magbigay ng oras at panahon sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. It is an opportunity to love you and to serve you. It is an opportunity, Lord, na kami piliin mo, Panginoon. Nawa ang mga kabataang ito, Panginoon, Lord, bukod sa spending time with you, ay maibigay din nila yung buong buhay nila sa iyo, yung buong paglilingkod nila sa iyo sa pamagitan, Lord, ng ministry dito po sa JIL Santa Maria. At kung ano man, Panginoon, ang problema, challenges, Lord, na kanila pong pinagdadaanan sa buhay, even, Lord, sa family po nila, as they serve you, Lord, lalo na as they seek you, Lord, first with all of their hearts, Lord, lahat ng aspeto ng buhay nila'y aayusin mo, Panginoon. Hallelujah! Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Wala pong imposible. Lahat kaya mong gawin. Even, Lord, yung income ng family, kaya mong gumawa, Panginoon, ng maraming income para kami makapag-aral. Panginoon, wala kang hindi kayang gawin. Lahat, Panginoon, ng problema na parang napaka-imposible sa'yo, Panginoon, pag dinulog namin, pag kami sumunod sa'yo, Panginoon, lahat kaya mong gawin. Kaya, Panginoon, iaayos mo ang aming buhay, iaayos mo ang aming pong pag-aaral. Lord God, i-prioritize namin lagi ikaw sa aming buhay. Hallelujah. And even, Lord, sa aming pag-aaral, nawa makita ka sa amin, Panginoon. Hindi ka mag-fail, Lord, sa amin pong pag-aaral, kundi matuwa ka, Lord, dahil na itataas pa rin namin ang pangalan mo. And even, Lord, sa aming spiritual, ngayon, Panginoon, i-work out po namin na mag-upgrade sa amin pong relationship po namin sa iyo para matuwa ka sa amin pong mga buhay. We praise you, God, and we thank you. Ingatan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay. Ilayo niyo po kami sa masamang tao na makaka-impluwensya ng masama sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng mga barkada, godly people, Lord God, na magdadala sa amin, Lord, palapit sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, upang magpalakas
Iwasan kami, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Madatnan mo kaming tapat na sumusunod at naglilingkod sa iyo at nagmamahal sa iyo. Marami pong salamat. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga kabataang ito. Hindi lang po kami pag ganito, Panginoon. Lord, pangako mo po sa amin, Lord God, that 1,500 discipled youths ang i-offer po namin sa iyo. This is not for us. This is for your glory alone, Panginoon. Kaya, Lord, itong mga kabataang ito, dito magsisimula yung 1,500 discipled youths, Lord God, na manggagaling sa buong Santa Maria, Bulacan. Lord, i-equip mo kami, Panginoon, at magsisimula ka sa relationship namin sa iyo para kami ma-equip mo to become a leader, Lord God, of 1,500 disciples. Maraming pong salamat sa iyo po namin ino-offer ang buhay namin, ang pamilya namin, ang aming pong pag-aaral, ang aming pong pagtatrabaho sa iyo. Lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Manatinig po tayo at tayo awit muli sa ating Panginoon. Sabay Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Let's sing mahal na mahal. Mahal na mahal kita,
Hindi